So eto naman, pag-usapan natin yung kasunod. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. So, marami man nagtatanong na hindi ko pa nasagot nga dati, bakit nakalusot si Chis Escudero? At ngayon, eto, pagsabayin na natin. Si Marcoleta at saka si Chis Escudero. So, yung nangyari dito kay Mike Defensor, yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, ang nangyari doon, kaakibat po yan, o resulta yan, karma niya yan, kumbaga, dito, ng banggitin ni Marcoleta ang kanyang pangalan bilang isa sa mga 3 donors niya. Okay? Ang cute pa nga ng gawa ko rito. Donor siya, igulong. And then si si Cheese. Ako naman baka mabanggit na, parang tipong mubulong no? Baka naman mabanggit pa ako diyan ha. Marcoleta, safe. Okay, so eto ngayon. Sabi nga yung balita kahapon, na-clear daw po si Marcoleta doon sa isang departamento ng tawag dito ng COMELEC. Ngayon, paliwanag po ni George Garcia, sabi niya ha, fact-finding investigation into Senator Marcoleta's SOSE in the 2025 NLE. Noon po siya ay sumagot, ang kanya pong contention ay mayroong nagbigay sa kanya na 3 donors. Ito, nakuha ko sa COMELEC mismo. At yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Kaya ginamit niya yung Piñera Doctrine. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy. Ito nga sana yung gusto kong makita, yung pruweba na sila ay nag-donate. Diba? Kasi dapat may mga pruweba yan na tumanggap ng pera o kaya kahit na yung paper trail mula sa bangko. Oh. Alangan namang mangutang ka ng pandonasyon. Ay, sabi rito, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period na, at the time ay February 11. Okay? So, bago po magsimula yung national campaign period, doon po natanggap. So, kung anong petsa doon, hindi po natin alam mula po ng October filing ng COC. October, November, December, January, February. Diba? Halos 3 buwan, 4 na buwan. Oh. Ngayon, sabi rito, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC, ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng COC dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election. Pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Iyan ay 90 days sa national position at 45 days naman po sa local position. Okay. So yun. Sabi tuloy ni Banat Boy. Shoutout kay Banat Boy. Mandirigma. Sabi niya, Ombudsman Boying, ikaw na bahala. Marcoleta, absuelto sa election offense. Okay, so ito na nga yung explain ko kanina sa inyo, di ba? Yung motu proprio investigation nila, ibig sabihin proactive na nag-investigate sila, and then sinasabi rin rito sa Section 109 nung lumang Omnibus Election Code natin, no, ay yung hindi po naamyendahan pa, pinaparusahan yung mga bagay na yan. Kasi yung mga pag-donate ng before start the campaign period, yan yung kinakailangan na kasama yan sa mga iuulat. Diba? At yan ay kasong kriminal. At buong detalye ang nire-require dyan sa 109. No. Tapos, ito nga, sa Section 98, buong detalye, ganun din. At hindi pwedeng ilagay raw, ipangalan sa iba, hindi rin pwedeng i-initial lang. Now, ito yung definition ng contribution. Ang sabi rito, made for the purpose of influencing the results of the election. So, ibig sabihin talaga, ang purpose dapat ng donasyon daw po ay para sa election. Okay? Hindi pambayad ng renta ng opisina, hindi pambayad ng mga upuan, hindi mga ganon. So, ngayon, ang sabi rito, the reason being is that a person who has filed, sabi, ang dahilan daw rito ay maaari naman daw kasing tumanggap ng pera o ng mga donasyon. Pwede rin mabigyan ang isang kandidato bago pa man magsimula ang halalan. Ngayon, kaya sabi rito, dapat daw na yan ay iulat base ron sa 109.
Kaya lang daw po, sabi rito, pagdating daw po rin sa Section 262 ng Omnibus Election Code, yung violation, yung mga paglabag daw ng Section 109, pagdating rito, sinasabi na sa Section 39 ng 7166, hindi na raw po yan itinuturing na na election offense. So yung hindi pag-uulat ni Marcoleta willfully, at saka ang isang dahilan nila, hindi naman siya kandidato pa. Ang nire-require po na mag-ulat ng tinanggap, yung kandidato na. Yung tinanggap niya, hindi pa raw siya, hindi pa kandidato. Diba? Kaya gumamit siya ng doctrine ng Piñera. Pangalan pa lang, Tulog Pinera na no? Pero ganun talaga. Duralex sed lex. The law may be harsh. But that's the law. Diba? Ngayon, ito yung Section 39 ng RA 7166, sabi, Section 107, 108, and 245 ng Omnibus Election Code, and then likewise the inclusion of Section 262 of the Omnibus Election Code in the violations of Sections 105 hanggang 109 and 110 hanggang 112 as among election offenses is also hereby repealed. So wala na po sila. Wala na silang saysay. So yung mga nagpapataw ng krimen, wala na po sa batas na 'yon. Sabi, and then during the conduct of this investigation, blah, ito. Okay, so at alam nyo na kung anong dahilan kung bakit po si Marcoleta nakalusot. Dahil po doon, hindi pa raw siya kandidato dahil ang simula ng kampanyahan ay February 11, pero tinanggap niya yung donasyon pagkatapos niyang mag-file ng COC. At ang nire-require po ng batas ay ito pong mga opisyal na kandidato na, yung mga nagsimula na yung kampanyahan, lamang po pag tumanggap ng donasyon, yun po yung kailangan nilang iulat sa COMELEC. Pero, ito daw pong nag-donate, kahit na bago pa, ang tinitignan po rito kina Mike Defensor is hindi po yung petsa, kundi po yung layunin ng kanilang donasyon. Ang donasyon nila is for campaign expenses ni Marcoleta. And therefore, kahit yan ay sinubmit nila bago pa maging ganap na opisyal na kandidato si Marcoleta noong February 11, 2025, midterm election, obligasyon pa rin po nila na mag-ulat. At doon po sila nabigo sa kanilang obligasyon na mag-report. Yung 30 days po after election, dapat po yung kandidato at sina Mike Defensor ay mag-ulat din po. Kaya lang kay Marcoleta, wala nga talaga siyang iuulat kasi natanggap niya yung pera, hindi pa siya kandidato base po sa amended version ng Omnibus Election Code. At palagi po, ang amended version, yung latest version po ang nasusunod. Okay? Pero si Mike Defensor, mawawakasan ang kanyang political career. Okay. Yeah, ganun talaga. Maski naman dati. Maski dati pa. Pinarurusahan. Yung hindi naman po kasi pinagbabawal, BJ Cans, ang pagdodonate. Hindi ho bawal yun. Ang pinagbabawal, ang pinaparusahan po dito, yung hindi nila ni-report sa COMELEC. Okay? Na sila ay nag-donate. Yun ang may kasalanan. Ulitin ko, walang kasalanan ang nag-donate. Ang kasalanan niya lang, pag hindi niya ito ni-report. Bakit niya kailangang i-report? Kasi baka mamaya, diba? Hindi mag-report yung kandidato. At saka, for transparency purposes ang reporting. Kumbaga ganito yan pang cross-checking yan. Sinasabi na wala naman akong re-report may report ako, nakatanggap ako, 0. 0 yung mga nilagay ko. Bakit? Wala naman akong tinanggap. Then titignan nila ngayon. Makikita ngayon sa report ng COMELEC, na, meron ditong tawag dito, meron ditong donasyon na nangyari sa'yo. Sabi, nag-donate daw siya base sa isang donor.
Ngayon gagamitin, tignan yun. Anong petsa ba yan nag-donate? Pagka-file ko pala ng COC, kaibigan ko yan. So ngayon, yung nag-donate, obligado siya na mag-report within 30 days after election. Ang problema, nakaligtaan niya, hindi po pwede yun. Diba? Na nakaligtaan lang, hindi po pwede yun. So diyan po kaya nakalusot si Marcoleta. Ngayon, kay Chis Escudero naman ay ito, yung November 26, 2025 po. Sabi ng COMELEC, no evidence, COMELEC department clears. Same department po ng COMELEC ang nag-clear sa kanilang dalawa. Ito, sabi dito, the COMELEC department also explained that Lubiano did not have any existing contract or subcontract with the government for the supply of goods or services, nor was he even engaged in the construction of public works. So, dati, negosyo kasi talaga ito ni Lubiano. Kaya lang daw po, nung nag-donate si Lubiano, wala siyang existing contract. Hindi ba't pinagbabawalan nga kasi ng Omnibus Election Code natin na itong mga contractor na to na may kontrata sa pamahalaan ay mag-donate sa kandidato. Pati nga yung dito ay pwede po ritong mabigyan ng mapatawan ng parusa si Chis Escudero doon po sa paglabag ng yung sa civil service. Nakalimutan ko yung tawag ng batas na yun na kung saan po ay ipinagbabawal yung yung hindi pwedeng bigyan ng o yung hindi pwedeng tumanggap. Teka ha. Teka, hanapin ko yung batas na yun. Ayun, Republic Act number 6713. Ito hong Republic Act 6713, ipinagbabawal po niyang batas na yan na yung mga government employees po ay tumanggap ng regalo. Mapapera, may certain amount lang. Kung mga pa 2,000, 2,000, 2,500, okay lang yan. Okay? Pero, beyond that, lalo't 30 million, ang laking halaga po niyan. Bawal na bawal po yan. Diyan po, pwedeng mapatawan ng parusa si Chis Escudero. Kasi nga, bawal sa kanila yon. Sabi nga rito penalties. Penalties na naman tayo nakatingin no? Teka. Sabi rito, section 11 yan. Penalties, 1 year. Teka. Act shall be and any public official or employee, regardless of whether or not he holds office or employment in a casual, temporary, holdover, permanent, or regular capacity committing any violation of this act shall be punished with a fine not exceeding the equivalent of 6 months' salary or suspension, not exceeding 1 year, or removal depending on the gravity of the offense after due notice and hearing by the appropriate body or agency. If the violation is punishable by a heavier penalty under another law, he shall be prosecuted under the latter statute. A violation, section 789 of this act, shall be punished with imprisonment not exceeding 5 years or a fine not exceeding 5,000 pesos or both, and in the discretion of the court competent jurisdiction, disqualification to hold public office. So depende po sa judge kung papatawan si Chis ng perpetual disqualification. Okay? Base po diyan sa RA 6713. Okay? So diyan po pwede siyang mapanagot si Chis Escudero. Pero nakalusot siya dito kasi nung again si Lubiano daw ay nag-donate, wala daw itong hawak na kontrata, wala itong existing contract. Ang husay, 'di ba? O di ganito pala pag magkakaroon ng magkakaroon ng election, yung donor mo
make sure tapos na yung kontrata. 'Di ba? Hindi naman kasi sinasabi na na tao yung nakatapos ng kontrata, na at least hindi sila pwedeng mag-donate, at least natapos nila yung kontrata 1 taon bago yung kampanyahan o filing ng COC. Wala pong ganong distinction. Kung daw nagkakamali. Okay, sabi ni Prince, while election laws allow campaign donations, anti-graft laws, o yun, yung binabanggit ko nga kanina, 3019-6713, generally prohibit officials from accepting significant gifts or favor that create a debt of gratitude. Diyan po pwedeng mapanagot si Cheese. Kasi, at saka si Marcoleta, di ba sinasabi nga rin ni Ping Lacson, that is indirect bribery. Sabi kasi congressman si Marcoleta. Okay, so sa Omnibus Election Code, lusot sila. Pero dapat po silang mapatawan pa ng kaso. Yung paglabag po diyan sa 309, 3019 at saka sa 6713. Okay? So pareho lang sila nakalusot sa COMELEC, pero sa iba pong mga batas natin, hindi ho sila maituturing na absuelto na. Thank you. Yes, Marcoleta and Cheese were both in government when they received those donations. According to Senator Lacson, ay pwede siyang kasuhan ng indirect bribery. Dalawa sila ni Cheese. Diba? Right. Saka laking halaga nun. Nakalusot o pinalusot? Nakalusot po talaga. Kasi nga po, batas po mismo talaga ang may butas. Yun pong Omnibus Election Code natin, inamyendahan po ito ng Republic Act 7166 noong November ng 1991. Sabi ng iba, panahon pa raw yan ni Ramos. Ang gagawin natin, di ba? Kung may butas ang batas, hindi nga, ano hong dapat na solusyon doon? Yan po ay dapat inaamyendahan. At least man lamang yung amendments pong gawin nila ay ito hong gap between filing ng COC. 'Di ba? Yung dapat po ganito. Upon filing upon acceptance of the COMELEC, no, of the COC, then considered as official candidate na para po magkaroon tayo ng safeguard. 'Di ba? With certain leeways pagdating po doon sa mga incumbent. Katulad niyan, di kapag bawal na yung may tuturing ng electioneering, nagbibigay kayo ng mga ayuda-ayuda, ng mga ganyan. Kaya lang ho, papaano kung yung kandidato ay katulad ng mga nasa LGU, di ba? Na usually talaga sila nagbibigay ng mga ayuda, ng mga tulong-tulong sa mga mamamayan. So dapat po, di panahon pa ni Cory Aquino yun. Di ba? Thank you. Diba? So, mangyayari po, payagan sila, exemption. Basta yung perang ipamimigay nila ay dati nang na-schedule, 'di ba? Ng kanilang opisina. Hindi yung gagawin lamang after na nag-file na yung incumbent, saka i-schedule ang pamimigay ng pera. 'Di ba? Pwede na, hindi pwede yung ganon. Dapat na-schedule na ng matagal bago pa ito mag-file ng COC. 'Di ba? Pero at least pong importante rito sa sinasabi ko ay magkaroon ng paghihigpit dito po sa pagkakatanggap ng kanilang COC hanggang sa araw po na matapos ang halalan. Okay? So alam nyo na kung paano nakalusot. Ang galing nila, alam na alam nilang laruin yung batas. Kaya lang ang problema, may ibang batas na pwede hong mapatawa ng parusa. Yan. Kaya lang ang tanong ito, gaano po kasinsero, di ba, ang ating ombudsman para filean ng kaso sila sa korte. Kasi yung paglabag doon sa dalawang batas na yon, yung dalawang Republic Act natin, itong 3019 at saka yung 6713, yan po saklaw na ho yan ng Sandigan Bayan. Tama po, Sir Carlos? Maglasang.
'Di ba? Dapat ang ombudsman magsampa. Kaya nga sabi ni Banat Boy, bahala ka na, Marcoleta. Dapat bahala ka na sa dalawang 'yan. Yung kay ano kasi, ito hong dalawang ito, hindi ho ito mahirap i-case build up sa totoo lang. Kahit na hindi ako abogado, common sense lang na makikita mo naman eh. 'Di ba? Kailan yung donasyon nangyari? Magkano yung halaga? Okay, hindi ordinaryong halaga ito, hindi to barya-barya. Oh, incumbent ba yung tumanggap? Yes, pareho po silang incumbent at the time. Congressman yung isa gobernador, si Cheese. Oh, 'di ba? E di gawin na yung papel, hanapin na yung mga katibayan ng donasyon. Oh, etong resulta ng ditong sa COMELEC, matibay ng mga ebidensya na to na tumanggap sila ng pera. Oh, nag-submit si Marcoleta ng dokumento na kung saan binabanggit niya yung pangalan ng 3 donors na pinapademanda ngayon, pinaiimbestigahan ngayon sa legal department ng COMELEC, sina defensor. Diba? Sabi, since no violation was committed by Lubiano, the PFAD said, si Lubiano walang parusa kay Lubiano ha. Kasi yung kay Lubiano daw, wala naman siyang existing na contract doon. Kaya lang, ang kay Lubiano kasi, kaya ito na-trace po, compliant itong si Lubiano. Di ba required po yung mga donors na mag-submit ng kanilang report 30 days beyond the election day. Di ba? Ang sinasabi. So si Lubiano po, ang nakatuklas kasi rito, ang PCIJ. Yun, yung PCIJ po. Ang nakatuklas dito. Binasihan po nila yung mga nagsumiti ng election report ng mga donations. So nakita nila si Lubiano, napunta yung donasyon niya kay Marcoleta. So malinis yung kay Lubiano rito. Tignan natin kung nabanggit dito yung ibang batas. Sabi pa rito, kung ginamit ng Centerway si Lubiano para makapag-donate, so basically, it is a board. Naghanap sila ng ebidensya doon like board resolution allocating 30 million pesos to donate. Wala eh. Wala kasing ebidensya na ganon. Yun nga lang, nag-overextend na kami doon eh. Okay. Kasi nga, sinasabi, personal money ni Lubiano yung pag-donate niya. Nagkataon, si Lubiano ang may-ari ng kumpanyang Centerways. Ano? Ito yung batas, 95. No contributions for purpose of parties on political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. Public or private, ganyan. Natural and juridical person, nagkataon po, personal money niya yon. Yung batas din na nagre-require ng pagre-report, ito yon. Within 30 days after election, nag-comply kasi siya doon si Lubiano. So, yun. Pwede po ba ma-impeach ang COMELEC? Pwede naman pong ma-impeach ang COMELEC. Mga appointed dyan ni Digong, lalo na si Busay. Hindi, ang problema nga Eden, pinaliwanag ko na sa inyo kung paano po na kalusot. Okay, walang hocus-pocus na nangyari. Nagkataon po si Marcoleta at saka si Chis Escudero, kabisado nila yung butas ng batas. These guys are lawyers. Diba? And apparently, noon pong panahon ni Cory Aquino at saka ni Macoy paatras, yan pong Omnibus Election Code natin, pinaparusahan yung ganong klaseng, nire-require yung ganong klase na pag-donate ng pera isama muna sa reporting. Ang problema nga doon sa bagong batas natin ng Omnibus Election Code, yung RA 7166, ay hindi na po ito kini-criminalize. Bagkos binago pa doon na kailangan, na maituturing lamang na official ang candidate kapag nagsimula na yung kampanya. Hindi po maituturing, kumbaga, na kandidato na yung tao
na nag-file ng COC sa oras ng filing niya, hindi ho. Yun. Oh, nag-research ako. Hindi mo lang naintindihan. Okay, so gustuhin man natin silang maparusahan sana ng COMELEC, pero wala tayong magagawa eh. Batas mismo yun eh, na hindi na po dinidecriminalize ng 7166 yung mga previously considered criminal offenses. Okay? Hindi natin masabi. Kasi gipit po Duterte ngayon, madaming binabayarang abogado, 16. Hindi, meron silang binabayarang malaki, mga mga tawag dito, mga yung abogado nila sa The Hague. Hindi po binutasan ng batas. Hindi po binutasan yung batas para makalusot. Okay, ang sinasabi kong butas ng batas dito, kasi yung dating pagbabawal noon, nung gawin yung batas, nung ipasa yung batas, nung November 1991, yung bawal dati, hindi na po naging bawal. Okay? So noon pa po nila binutasan yung batas. Ngayon, etong mga taong ito, kabisado nila yung butas ng batas. Kaya alam na alam nilang lusutin. Kita nyo ngayon, napakinabangan ni Marcoleta, napakinabangan ni Chis Escudero. Diba? Ang maling-mali rito kay Marcoleta, yung pinangangalandakan niya pa na yung mga donor niya, yung donors niya, ay humiling sa kanya na huwag i-disclose ang kanilang identity. Alam niyo, dapat nang ginawa niya doon, sinabi niya na, kung hindi ko i-disclose ang inyong identity, baka lumabag ako sa batas. 'Di ba? Dapat ang kasunod garong paliwanag niya, hindi ko naman kasi kailangan silang iulat kasi ito yung batas. Wala siyang pinaliwanag doon sa video na yun eh. Ang hamon pa nga niya, bakit? May batas ba na nagre-require na iulat ko sila? Yun pala, yun pong yung amendments ng RA 7166 doon sa Omnibus Election Code ang tinutukoy ni Marcoleta. Kasi hindi na po kailangan, 'di ba? Na iulat yung tinanggap nila bago pa magsimula yung kampanyahan. Kasi nga binago, kailangan magiging opisyal na lang kandidato pagkakampanya na. Dapat dito ay inaamyendahan na ang batas na ito. Nalusutan na ni Marcoleta yan eh. Nalusutan na yan ni Chis Escudero. So sino pa yung susunod? 'Di ba? So dapat amyendahan, ibalik sa dati. Maging mahigpit. So alam mo, may isang video si George Garcia, sinasabi niya yan eh, na dapat pag mag-amyenda kayo ng Omnibus Election Code, amyendahan nyo din po, sabi niya, yung batas na to. No. Kasi nga, unang-una, kailangan talaga eh. Pero mo, official candidate ka sa kampanya pa. Di lahat na ng posibleng paglabag sa kampanya, di ba? Halimbawa, nag-file ako ngayon, kunwari October ngayon, di pa pala, kunwari lang October ngayon, nag-file lang ako ng COC. Papasabit lang ako ng mga tarpaulin ko sa buong buong Quezon City o Manila o kung sa Bicol man, 'di ba? O sa lugar ng lola ko, sa Midsayap ko, Tabato. Palagay ko na ron mayor. JDB mayor. Tangina. 'Di ba? Wala ho akong paglabag ng batas. Lahat 'yon ay sasabihin ko, yan ay freedom of expression. 'Di ba? Nag-file lang ako ng COC ha. Freedom of expression yan. Ngayon, pag nagsimula, dahil LGU yung tatakbuhan ko, kunwari lang, natakbo ko, di 45 days. So, pagpasok po bago mag 45 days, na magsisimula na po yung 90 days pala. So, pagdating po ng February, simula po ng 90 days campaign period ng national, start na. Start na rin po yung electioneering. Di patatanggal ko na lahat yon. Tanggalin nyo na yan. Palitan nyo naman ngayon ng JDB mayor. Walang yan. Ganon ang technique. Kita nyo yung kay Aiko Melendez sa kay Mike Defensor sa Quezon City? Nakalagay na roon. Mayor, vice mayor. Ganon ang gagawin.